We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Kameraman ng Provincial Information and Media Relations Office ng Pangasinan, sinaktan umano ng alkalde ng Urdaneta City. Barangay Chairman at kanyang kinakasama, sugatan sa pamamaril sa HN Nueva Ecija. 3 beses na pagnanakaw ng halaman ng isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, sa pool sa CCTV. At papadam sa Nueva Era, Ilocos Norte. Dinarayo ng mga mahilig magtampisaw sa tubig. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Kameraman ng Provincial Information and Media Relations Office ng Pangasinan, sinaktan daw ng alkalde ng Urdaneta City. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Dumulog sa himpilan ng pulisya ang 28 anyos na si Jairo Sibayan, kameraman ng Pangasinan Information and Media Relations Office, matapos umano siyang saktan ni Urdaneta City Mayor Julio Paraino III. Batay sa spot report mula sa Pangasinan Police Provincial Office, nangyari ang insidente kahapon ng umaga, August 12, habang isinisilbi ang preventive suspension order sa alkalde. Pinahintulutan naman daw si Sibayan na i-document ang paghahain ng preventive suspension order sa alkalde. Pero pagkatanggap daw ng alkalde ng suspension order, sinubukan daw ng kanyang mga staff na kunin ang kamera ni Sibayan. Pero nang tumanggi si Sibayan, dito na raw siya sinaktan. Yung time na hindi ko po binibigay yung gamit namin, so pinagkakagulan po ako ng mga staff niya. Sa likod po kasi nanggaling si Mayor. Bigla na lang po akong nakaramdam ng sapak sa bandang likuran ko. Sa pilitan din daw na kinuha ang kamera saka binura ang mga nakuha ng video. Sa ngayon po, natatrauma pa rin po ako sa nangyari. Gusto ko lang po ng justice kasi ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko that time. Nakatakda sanang maglabas ng pahayag ang alkalde ngayong araw, August 13, pero ipinagpaliban ito. Pero ayon sa Media Relations Officer ng alkalde, pinahintulutan lang daw ang cameraman na kumuha ng larawan at hindi video. Ayon pa sa MRO, maghahain daw muna ng injunction ng alkalde matapos makitaan ng umano'y technicalities ang inisyu sa kanyang preventive suspension order. Nag-ugat ang preventive suspension order sa administrative complaint laban sa alkalde dahil sa umano'y paglabag niya sa Republic Act 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Pinatawan siya ng 90-day preventive suspension ng Sangguniang Panlalawigan Blue Ribbon Committee na didinig sa reklamo laban sa opisyal. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Barangay Chairman at Mrs. nito sugatan sa pamamaril sa HN Nueva Ecija. Nakaalerto CJ Torida. Sugatan ng barangay chairman at kanyang kinakasama ng pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa barangay Pamakpakan, HN Nueva Ecija kahapon ng umaga. Nakilala ang mga biktima na si barangay chairman Clifford Miranda at kinakasama niyang si Irene Arque, residente ng nasabing barangay. Ayon sa ina ng barangay chairman, nasa 2 tama ng bala ang tinamo ng kanyang anak habang 1 tama naman ng bala ang tinamo ni Irene. Ligtas na ang mga biktima pero kasalukuyan pa rin ginagamot sa isang ospital sa Cabanatuan City. So kumusta naman na po si Kapitan ngayon? Okay na raw naman. Si Mrs. po? Yun ang aalisan pa raw yung, kasi yun daw yatang bala, dumikit sa balat. Nasa balat niya.
Kaya ooperahan siya. Nakaupo raw ang barangay chairman sa harap ng kanilang hardware store nang biglang sumulpot ang mga sospek at pinagbabaril si Miranda. Nakatakbo ba si Miranda sa loob ng hardware store pero muling pinaputukan ng mga sospek kaya tinamaan din ang kanyang kinakasama. Mabilis na tumakas ang mga sospek matapos ang pamamaril. Kinundena ng lokal na pamahalaan ang pamamaril sa mga biktima. Hiniling sa pulisya ang masusing investigasyon. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng mga biktima. Mariin po natin kinukundina ang pangyayari ng pamamaril sa ating punong barangay at inaakasan natin ang kapulisan sa mabilisang pagresolba ng kasong ito. At sa kasalukuyan, meron ng 2 persons of interest na iniimbestigahan at nasa kustudya na ng ating mga kapulisan. Wala pang pahayag ang PNP habang nagpapatuloy ang investigasyon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 3 beses na pagnanakaw ng halaman na isang lalaki sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Nitong August 9, bandang alas 4 ng madaling araw, kita sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo sa kabaan ng barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki sa ipinarada ang kanyang motorsiklo malapit sa tindahan ng halaman. Naghanap ng tiyempo ang lalaki bago nakawin ng ilang halaman. Nitong August 12 sa parehong oras, inulit ng lalaki ang pagnanakaw. At kaninang madaling araw, hindi na nakaporma ang lalaki matapos abangan ng may-ari ang muling pagnanakaw nito. Makikita sa CCTV camera ang pag-corner ng mga tao sa sospek na agad dinala sa barangay. Ayon sa may-ari ng tindahan ng halaman, ilang beses na raw silang nananakawan. Umabot na raw sa 20,000 pesos ang kabuang halaga ng nawalang halaman. Pista 12, kinausap na namin siya dito na kung pwede, huwag na lang yan tulugan, baka babalik na naman. Yun nga, kaninang madaling araw, yun, nahuli niya. Pero nung ilang beses na gano'n yung nangyari, paulit-ulit, hanggang nahuli namin kaninang madaling araw, alas 4, may humintong motor dyan sa Juan. Pero nandito kami sa loob, tinitignan namin kung may darating na motor. Nadaan sa areglo ang insidente matapos magbayad ng 4,000 pesos ang sospek at nangakong hindi na uulitin ng pagnanakaw. Pinaigting ng mga tanod ang pag-iikot sa barangay upang marespondehan agad ang anumang insidente. Umiikot kami lalo na sa gabi. Talagang puspusan ang paggagawa namin ng ronda yan dahil gusto namin na mawala na yung mga kwan dito. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Dahil naman sa kakaunting bilang ng enrollees sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, class section binawasan. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng DepEd hanggang sa ngayon ay may mangilan-ngilan pa rin nagpapa-enroll sa iba't ibang mga paaralan sa Region 1. Mula sa mahigit 1,700 na learners noong nakaraang school year, umabot na lang ngayon sa mahigit 1,600 ang total enrollees ng West Central Elementary School 1 para sa school year 2024-2025. Marami raw ang lumipat sa ibang paaralan. May grade level na nagbawas kami po ng isang teacher, nilipat namin sa iba kasi kukunti yung enrollees nila. Bunsod dito, nagbawas ng class section sa ilang grade level. Binawasan din ang bilang ng mga learners sa kada section. Ngayon, nasa 30 learner na lang ang kada section sa paaralan. Para sa akin, mas okay yun. Kasi pag marami, mahirap magulo yung iba. Ang gugulo nila at saka siksikan. As of August 12, 2024, umabot na sa mahigit 40,000 ang total K-12 enrollees sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan City. Habang sa Region 1 naman, umabot na sa mahigit 1.2 milyon ang total K-12 enrollees sa public at private schools. Ongoing po yung monitoring ng mga school television offices. Pati rin po yung regional office ay ongoing din po, ma'am, yung monitoring po natin. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtanggap ng mga late enrollees sa mga paaralan sa Region 1. Chris, bagamat may mga eskwelahan na mababa ang bilang ng kanilang enrollees ngayong school year, ay marami rin daw eskwelahan ang nakapagtala ng mataas na bilang ng enrollees. Kaya naman may mga paaralan pa rin sa ngayon ang nagpapatupad ng shifting para maiwasan yung siksikan ng learner sa mga silid-aralana. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga motoristang lumalabag sa batas trapiko pinagsisita ng Land Transportation Office sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Maagang pumwesto sa kahabaan ng Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan ang mga kawani ng Land Transportation Office para sa roadside inspection. Pinara ang mga motorista. Sinita ang mga driver at sakay na hindi nakasuot ng seatbelt. Inisyuhan ng citation ticket ang driver na si Ariel. 1,000 pesos ang multa niya matapos makalimutang magsuot ng seatbelt. Nakalimutan ko sir ibalik kasi nag-ayos ako sa likod, huminto pa nga ako dyan. Kaya, Hindi ko na napansin na hindi po ko pala nabalik. ano pong sabi ng LTO, sir? Bayaran daw sa within 15 days. Naisyuhan din ng citation ticket si JR dahil sa parehong paglabag. Siya po sir, hindi po nakalimutan po yata sir. Oo, Kaya nahuli po. ano pong sabi ng LTO? Cinderbelt sir. Hinanapan ng prangkisa at lisensya mga PUV driver habang ininspeksyon din kung nasa kondisyon ng accessories tulad ng gulong at ilaw ng mga sasakyan. Problema rin ng LTO ang dumaraming bilang ng mga unregistered vehicle. Yes sir, marami pa rin po ang hindi nakarehistro na mga motor at mga sasakyan sir na nagtatravel sir. Paigtingin po ang aming operasyon laban sa mga yung mga hindi nakarehistro at yung mga defective lights ganun sir. Tiniyak ng LTO na magpapatuloy ang mga roadside inspection sa lalawigan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, hottest attraction ngayon sa Nueva Era, Ilocos Norte, ang Papa Dam. Hindi lang masarap na paliguan pero enjoy sa pagpapaanod ang mga naliligo. Tulad ng mga kabataang ito na masayang nagpapaanod sa malakas na agos ng tubig. Umaabot sa 150 meters ang layo ng kanilang pagpapaanod sa dam. Paalala lamang ng mga otoridad na mag-ingat sa paliligo roon. Bawal din ang mga bata lalo na ngayong tag-ulan kung saan mataas at malakas ang agos ng tubig. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Baha sa ilang bahagi ng Mangaldan National High School, ilang linggo nang iniinda ng mga estudyante. Silipin sa report. Nagsisilbing lilim at tambayan ng mga estudyante ang mini forest na ito sa Mangaldan National High School. Pero hindi na ito mapuntahan ng mga estudyante dahil nagmistulang lawa na dahil sa nararanasang pag-ulan. Ilang linggo na raw na hindi humuhupa ang baha sa lugar at nagdudulot na rin daw ng mabahong amoy. Andoon dahil po baha, kailangan pa po naming umikot dito. Tapos kada madadaanan po namin, syempre malamok, 'di ba? May yung mga lamok, tapos tsaka mabaho na. Sa tuloy-tuloy rin po na pag-ulan, tsaka rin po sa sa medyo dahon-dahon na rin po, tas medyo may mga basura din po kasi dyan dati. Plano raw ng pamunuan ng paaralan na magtabo ng lupa rito. Aayusin din daw ang drainage canal ng paaralan. Bukod sa mababa ang lugar, barado rin ang drainage canal kaya walang maayos na daluyan ng tubig. Nakikipag-coordinate na po kami sa munisipyo. Tatabunan natin ito, tapos bubuhayin natin yung imburnal. Bilang pansamantalang solusyon, nilalagyan muna ng larvicidal treatment ang baha upang hindi pa mahaya ng lamok. Since nagiging stagnant na yung tubig dyan, meron naman po kaming treatment para ma-avoid po yung production ng mosquitoes. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Pagbebenta ng junk food at soda bawal sa mga school canteen sa Dagupan City. Alamin kung bakit sa report. 2 hanggang 3 beses kada linggo kung mag-ikot ang mga nurse ng Schools Division Office sa mga paaralan sa Dagupan City. Ini-inspeksyon ang mga ibinibentang pagkain sa mga school canteen. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng junk food at soda sa mga school canteen. Yung mga nurse naman dyan kasi
nagmumonitor naman talaga. Tinitingnan talaga nila yung laman ng ref. Regular na minomonitor ang pagbebenta ng hot meals sa mga kantin, gaya ng sopas at arroz caldo. Pati ang mga ulam sa tanghali, dapat healthy at nutritious din. Yung kantin namin nagsiserve ng hot soup, then meron din siyang pansit. Hindi raw maiwasan na maghanap ng ibang pagkain ng mga learner, pero ipinapaliwanag ng canteen supervisor kung bakit hindi pinapayagan ang pagbebenta ng junk foods. Sometimes po naghahanap din ma'am, kaya lang talagang bawal din talaga sa mga bata. Malaking tulong sa mga magulang ang ipinatutupad na pulisiyang ito sa mga paaralan. Kahit papaano raw ay namomonitor ang kinakain ng kanilang mga anak sa paaralan. Arroz caldo, sopas, maganda rin yun pang merienda nila. Namomonitor yung pagkain nila. Bukod sa mga inihahandang pagkain, kabilang din sa minomonitor ng DepEd ang kalinisan at sanitasyon sa mga school canteen. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Presyo ng kamatis sa New Bagsakan Market bumagsak sa 40 hanggang 50 pesos per kilo dahil sa dami ng supply. Sundan sa report. Mula 120 pesos, bumagsak sa 40 hanggang 50 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis sa New Bagsakan Market sa Barangay Anonas, Urdaneta City. Galing ang supply ng kamatis sa Nueva Vizcaya kung saan sabay-sabay umano ang harvest ng mga tomato farmer. 500 kilos ng kamatis ang nai-deliver sa pwesto ni Aling Ami. Maibebenta niya ito sa loob ng 2 araw, pero minsan binababaan pa niya ang presyo para mabilis maubos. Konti lang po yung supply ng kamatis. Opo. Kaya mataas. Pero ngayon medyo dumadami na, kaya bumababa na rin. Ayon sa presidente ng Vegetable Vendors Association, nadagdagan ang volume ng kamatis na ibinabagsak sa pamilihan. Mga biyahero kasi natin nadadagdagan galing Biskaya eh. Kasi pag kakaunti ang bumibiyahe doon, sila mismo bumababa. Nag-aaraw na ngayon, init at ulan, then biglang babasa sa dami ng harvest. Bukod sa kamatis, marami rin ang supply ng okra, kaya mula 50 hanggang 60 pesos per kilo, 10 piso na lang kada kilo ang presyo nito. Maliban pa sa supply ng Highland Veggies, mula Benguet na mababa rin ang presyo. Inaasahan daw na magtatagal hanggang bare months ang mababang presyuhan ng gulay. Hindi naman talaga ito yung buyer time na talagang steady ang presyo. By bear pa talaga yan. Mga starting yang September, October pa yan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sasakyan ng mga estudyante at empleyado ng Mangaldan National High School bawal ipasok sa paaralan kung wala silang lisensya. Tutukan sa report. Tiniyak ng grade 12 student na si Ralph Matthew Cerezo na lagi niyang dala ang kanyang driver's license tuwing gagamitin ang sasakyan papasok sa Mangaldan National High School. Mainam na rin daw ito para iwas huli. For me, para legal siyang gamitin, walang masyadong iisipin kung ito-drive mo siya kahit saan ka pupunta. So, sobrang important. May mga ilan pa ring estudyante na nagmamaneho ng motorsiklo na wala pa ring lisensya. Walang pera. Walang pang-parehistro. Ayon sa Mangaldan National High School, hindi pinapahintulutang ipasok ang mga sasakyan o motorsiklo ng mga estudyante at empleyado sa paaralan kung wala silang lisensya. Kailangan daw maging responsableng motorista lalo na ang mga estudyante. Pero kapag nasa labas po yan, ang ibig sabihin ay hindi yan nire-recognize ng school kasi hindi naman sila nagpalista. And one thing more ay walang lisensya po yung mga yan. Hinikayat ang pamunuan ng Mangaldan National High School na kumuha ng lisensya ang mga estudyanteng nagmamaneho ng motorsiklo. Kung wala pa silang lisensya, mainam daw kung ihahatid na lang sila ng kanilang mga magulang sa eskwelahan. Kapag lisensyado naman po, pinapapasok po natin at binibigyan po natin sila ng sticker para ma-recognize po na sila po ay lehitimong mga sasakyan na pwedeng papasukin ng ating mga security guards. Okay? Para sa ganon, maprotektahan din po natin yung mga motor. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Samantala, legendary comfort food ng mga taga Ilocos Sur na sinanglaw ating lasapin ngayong tag-ulan. Narito ang report. Hanggang drawing na lang ba ang iyong pamamasyal dahil maulan?
Kulayan natin yan, kapuso, lalo na kung ikay magawi sa Ilocos Sur. Tip sa iyong pamamasyal, kilalanin ang local delicacies ng lugar na madalas dinarayo ng mga lokal. Busugin ang ating tiyan sa comfort food ng mga Ilocano, ang sinanglaw. Sa bayan ng Santa Catalina, dinarayo ang kainang ito na alas 4 pa lang na madaling araw ay naghahain na ng mainit na sinanglaw. Ang sinanglaw ay sinabawang lamang loob ng baka. Minsan ay kalabaw o kambing. The longer the better. Sinisigurado po namin na mapalambot yung mga laman kaya matagal namin pinapakuluan. Exotic dish na maituturing. Ang customer maaaring pumili ng lamang loob gaya ng karne, tripilya, balat o kalyente at lengwa. Mas sumasarap ito kung hahaluan ng hilaw na sibuyas at sili. Pwedeng timplahan base sa inyong panlasa. Ang sinanglaw ng Ilocos Sur, dinarayo din ng taga-Karatig Lalawigan. Kasi ma'am, napakasarap na pang umagahan, lalo na kung may ang Uber ka. Sabaw pa lang ulam na. Ang nagpapasarap po sa aming sinanglaw ay yung sukang Iloco po. Kaya mapapatake to ka sa sabaw. Isa pang comfort food ng mga Ilocano, ang Miki. Di lang ito pang agahan, pananghalian o hapunan, ginagawa pang merienda. Soup mula sa pinakuloang buto ng baboy. Perfect match ang nilagang itlog at tinapay. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kumpletong listahan ng drop box locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mabilis sa pagkabulok ng mga panindang prutas sa Calasiao Public Market, problema ngayong maulan ang panahon. Narito ang report. Kalbaryo sa ilang tindera sa Calasiao Public Market ang madalas na pag-ulan. Bukod kasi sa matumal na bentahan dahil sa kakaunting mamimili, madalas din umanong masira o mabulok ang mga panindang prutas. Sa pinyahan ni Aling Dalia, tumatagal lang umano ng 3 hanggang 5 araw ang paninda niyang pinya. Kung hindi maibenta agad, lugi. Kaya napipilitan din siyang ibagsak ang presyo. Yung bagsak presyo kasi pag umuulan may mga kalawang ang pinya. Madali siyang masira pag umuulan na. Kaya binabagsak na namin ang presyo. Ang ilang tindera, binawasan na ang inaangkat na prutas sa Bagsakan Market. Tiniyak naman ng Market Division na tuloy-tuloy ang monitoring sa pamilihan para matiyak na hindi maisama sa paninda ang mga nabubulok na prutas, gulay, pati isda. Yung mga vendors natin, pinagsasabihan natin na suriing mabuti ang kanilang mga titinda at mga kinukuhang produkto na nanggagaling sa labas. Posibleng tumagal pa ang problema ng mga tindera, lalo't inabiso ng Pag-asa ang madalas na pag-ulan dahil sa habagat. Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilang motorista sa Mangaldan, Pangasinan iniinda ang mabigat na dali ng trapiko bunsod ng pagsasara ng bahagi ng Duyala Street. Silipin sa report. Iniinda ng ilang motorista ang pagbigat ng daloy ng trapiko nang isara sa mga motorista ang bahagi ng Duyala Street sa Mangaldan, Pangasinan. Ang Duyala Street ang nagsisilbing alternatibong ruta papunta sa mga karatig bayan tulad ng San Jacinto at Mapandan. Pansamantalang isinara ang Duyala Street upang bigyang daan ang pagsasaayos sa kalsada, kabilang ang drainage system nito.
medyo mahirapan yung lahat ng motorista. Wala siyang ang option nila sa main road talaga. Magkakaroon ng traffic congestion. Ito naman ay coordinated with the LGU at sa aming engineering office tungkol ho doon sa pagsasara ng contractor. Kaya yun nga ho napagkaisahan sa August 12, and that is today, na isasara ho yung kalsadang yun, yung Duyalay Street. Nagpapatupad ngayon ng rerouting scheme ang Mangaldan Public Order and Safety Office. Asahan daw ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa mga susunod na araw, kaya inabisuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta o kaya sa main road ng bayan. Laking bagay yun kasi na yun ang rerouting ng mga malalaking sasakyan going and coming to San Jacinto. Tiniyak ng Poso na nakaantabay ang mga traffic enforcer upang magmando ng trapiko sa bayan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Babaeng napaulat na nawawala nakitang palutang-lutang sa Malanas River sa Dolores Abra. Tutukan sa report. Bangkay na ng makitang 34 anyos na si Milien Zapata sa Malanas River sa Dolores Abra. Agosto 9 nang umalis ang biktima sa kanilang bahay sa Barangay Silit, San Juan Abra at hindi na umuwi. Kinaumagahan ay nakita umano ng ilang residente na naglalakad siya sa gilid ng ilog. Hanggang sa nakita na lamang na palutang-lutang sa ilog sa katabing bayan na walang suot pang ibaba at may sugat sa ulo alas 12 ng tanghali kahapon. Posible umanong dahil sa pagkakasadsad sa ilog ang dahilan ng mga nakitang sugat ng biktima. Pero duda ang pamilya. Anak ko narigrigatan launa dyan kapsat ko dyan napasama. Baga na lang kasi nga almas posible. Ano nga mamati. Hiling nila ang mas malalim na investigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng biktima. Nalunod sa Bislac River sa bahagi ng Barangay Isik-Isik, Vintar, Ilocos Norte ang 4 na taong gulang na babae magtatanghali kahapon, August 12. Kwento ng ama, maliligot maglalaba lang sana sa ilog kasama ang kanyang mga anak nang mangyaring insidente. Diyan ba napupuutan ma'am? Inuksop ko lang diyan bado tayo balasang ko nga inaudi. Diyan pinanguksop ko nga nagkasyayan ma'am. Tumalyawak ma'am, awan mo din. Nagtingakon ma'am. Anod mo ta. Sinubukan pang sagipin ng ama pero bigo siya dahil sa lakas ng agos at malabo rin ng tubig. Inabot ng mahigit 1 oras bago nakita ang katawan ng bata. Nananawagan ng tulong ang naulilang pamilya ng bata. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalaki sa Abulog, Cagayan, nagpakalbo bilang suporta sa kanyang asawang may cancer. Narito ang report. 8 taon nang kasal sina Gerald at Carla ng Abulog, Cagayan. Biniyayaan sila ng 2 anak. Ang kanilang pagsasama, pinatibay ng kanilang wagas na pagmamahal sa isa't isa. Hanggang dumating ang malaking pagsubok. Si Carla, na-diagnose na may lymphoma cancer. Dumating ang araw na kailangan na niyang magpakalbo. Sinamahan ito ni Gerald sa barbershop. Idinokumento ni Gerald ang mga eksena. Pero laking gulat ni Carla na habang hinahanda siya upang kalbuhin, biglang ginamit ni Gerald ang razor at kinalbo ang sarili. Inawat ni Carla ang asawa at napaiyak na lamang siya. Kaya po ako nagpakalbo, yun nga po kasi gusto kong samahan si Mrs. sa laban na kinakaharap niya, which is cancer. Sa post ni Gerald sa social media ng pagkalbo sa sarili at siya na rin mismo ang nagkalbo sa misis, ay umani ng positibong reaksyon hanggang makatanggap siya ng mensahe mula sa followers na nais ding magpakalbo bilang suporta kay Carla. Sa ngayon, umabot na sa 11 katao na followers ni Gerald ang nagpakalbo. Marami pa raw ang mga kaibigan at kakilala ang nakahilera na handa ring magpakalbo. Mami Carla, mas tibayan mo lang yung loob mo, pakatatag tayong dalawa, kapit tayo sa kanya kasi alam natin na hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang lusutan o hindi natin kayang lampasan. Naniniwala si Gerald at Carla na sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa at pananalig sa Diyos ay sapat na para harapin ang karamdaman. Sa tulong at suporta ng mga kaanak at kaibigan, sabay nilang lalabanan ang sakit ni Carla. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.